Kayong ebidensya laban sa akin. Iginiit ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala umanong kahit anong ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa anomalya sa flood control scandal. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Marcos Jr. na isinumiti na ng ICI at DPWH ang lahat ng dokumento sa Office of the Ombudsman para sa posibilidad ng mga kasong plunder, graft at indirect bribery. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Romualdez na voluntaryo siyang humarap sa proseso at hanggang ngayon ay wala umanong naipapakitang matibay na ebidensya laban sa kanya. Walang sworn o credible evidence laban sa akin. I willingly submitted myself to the ICI facts-finding process, appeared voluntarily, and remain in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked to me to any irregularity. And again, my conscience remains clear. Dagdag ng kongresista, tiwala siyang magiging patas ang susunod na proseso sa ilalim ng kanyang brad na si Ombudsman Boyeng Rimulya. I trust in the Ombudsman impartial and thorough review and evaluation. A complete assessment of the record will reflect the truth. Giit niya, oras na para maidetalye ang mga dokumento sa tamang forum. Ang Ombudsman, hindi social media, hindi chismis, hindi politika. Ang pahayag ni Romualdez ay inilabas matapos ang viral revelation ni Saldico tungkol sa 100 billion budget insertion at ang pagkumpirma sa pahayag ni Orly Gutesa tungkol sa mga basurang delivery ng male-maletang pera sa mga mansyon ni Saldico at Romualdez maging sa Aguadot, Malacanang. Pagbabanggit ni Ko sa pangalan ni Marcos Jr. at Romualdez bilang tumatanggap umano ng kickback at ang agarang reaksyon ng Pangulo na ipasa sa Ombudsman ang lahat ng hawak na ebidensya. Sa kabila ng kanyang depensa, hindi maikakailang nananatiling siya ang dating speaker nung panahon ng insertion. Siya ang may impluensya sa budget process at siya ang direktang tinukoy ni Ko bilang nakikinabang, paratang na ilang ulit na niyang pinabulaanan. Ang bihira, no? 1.9 trillion ang nawawala sa kaban ng bayan. Pero ang ikakaso nyo, 1 billion lang? Ang ipapabalik nyo, 1 billion lang? Naglolokohan pa tayo? At saka bakit civil case? Di ba plunder? Di ba? Pagnanakaw. Tapos civil case. O ito po, panoorin natin yung balita. Samantala, sa Quezon City naman, may mga kakasuhan daw na kongresista. RH5, Val Gonzales, Kalindal. Guerrilla Country, isang grupo ng mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC ang magsasampa ng kasong civil suit na nagkakalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman T.M. Vargas, dating Congressman Saldico at dating Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa mga manumalya at ghost flood control project sa ikalimang distrito ng Quezon City, partikular na sa bahagi ng Novaliches. Ayon sa UPAC, bagamat gumastos na ng multi-milyong pisong pondo para sa proyekto, pero patuloy na nararanasan ng mga residente sa Novaliches ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Sabi ng kanilang legal counsel na si Atty. Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at testimonya mula sa mga residente na magpapatunay na hindi matupad ang mga proyekto. Aniya, ang pagbaha sa Novaliches ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong mismo ni Congressman Vargas. Ang kaso ay sinampay paglabag sa Article 19 ng Civil Code o isasampa. Isasampang kaso ay paglabag sa Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumilos ng may katapatan o honesty, isang bagay anilang na nila bago manuni na Vargas, Ko at Romualdez. Kasama rin sa kaso ang mga matataas na opisyales ng DPWH Quezon City Engineering District at iba pa kabilang ang ilang mga lokal na opisyal. Sabi ni Inton, ang civil case ay kasabay ng kasong kriminal na ang nagsampa ay mismo ang gobyerno. Paliwanag ni Atty. Inton, bahagi ito ng paghahabol ng hustisya ng ordinaryong mamamayang nasiraan ng bahay, sasakyan at iba pang ari-arian at buhay dahil sa mga manumalya at mga ghost at dispalinghadong mga proyekto. Val, pakiulit, sino-sino yung mga kongresistang kakasuhan? Itong si Quezon City 5th District Congressman P.M. Vargas.
PM dating Vargas. Actual Party List Congressman Saldico, Aha. dating Speaker Martin Romualdez, Mhm. at iba pa kabilang na yung mga matataas na opisyal ng Quezon City DPWH Engineering Office. Dahil sa isang project lang yung binabanggit? Isang flood control project? Nasa 8 daw ito. 8. Walong Oo. project. 8 flood control project dyan sa district na yan, sa 5th district. Oo, kasama na dito yung kasama na sa 8 yan na Jerry Anthony, yung mahigit 50 milyong pisong ghost project na nasa loob ng isang exclusive na subdivision Aha. sa bahagi ng North Fairview, Quezon City, na putol ang makikita lang ng Jerry Anthony ay yung signage lang pero wala namang proyekto. Mhm. Yan ang problema. May signage pero walang proyekto. Pero nakakaduda. Bakit? Dapat plunder eh. Ba't civil case lang? Di ba? Pero, chinek ko kasi itong United People Against Corruption or itong UPAC, mga aktivista po ang mga miyembro nito eh. At ang bali-balita, itong si Martin Romualdez, ito daw ang tinatawag na supremo ng mga makakaliwang grupo. Yan po ay bali-balita lamang. Pero namatay si Joe Masison, di ba? Namatay si Joe Masison, yung leader ng mga makakaliwang grupo ng mga rebelding NPA. Di ba? May nabalitaan ba kayo na pumalit kay Joe Masison? Kasi, pag namatay ang leader, di ba, sa isang kumpanya na lang, pag namatay ang chairman, papalitan yan. Pag namatay ang presidente, papalitan yan. Ba't dito? Ba't parang wala tayong nabalitaan na pumalit kay Joe Masison? Pero may mga ugong-ugong na ang tinatawag nilang Supremo ay walang iba kundi si Tambaluslos. Kaya na mag-isip. Tingnan mo nga ngayon. Nakakaya sa ano natin Nakakaya sa PNP, Armed Forces of the Philippines, mga uniform personnel natin Nakakaya. Kasi ang nagdidikta ngayon ng kapayapaan sa Pilipinas ay ang rebelding CPP-NPA. Kasi sila na po ang nag-declare ng ceasefire sa Pasko at bagong taon 24-25 tapos 31-1. Sila po ang nagdeklara. Sinapawan na po nila yung uniform personnel ng Pilipinas, ikaw ba naman kung malakas ang inyong supremo, talaga naman. Kaya nga, eto ang iniisip ko dito sa mga kaso-kaso, 1 million forfeiture civil case, papalabas lang to, wala ito. Pero baka palabas lang to kasi ito kahit matalo dito sa kaso na to si Romualdez, panalo pa rin siya kumita pa siya sa dami ng mga nakulimbat nila. Kaya ito sa mga kaso-kaso na to, wala akong dito sa mga kaso-kaso nito kay Martin Romualdez. Kung ang magkakaso dito at Korte Suprema, kung ang magkakaso dito ay ang Ombudsman, Department of Justice, maniniwala ako. Pero yung mga nandyan lang sa gilid baka inutusan lang yan kaya magmatsyag tayo maging mapanuri mga kababayan, basta-basta magpapauto sa mga psychological gimmicks nila, diba? Kunyari, sige, kasuhan natin, pero at the end of the day i-absuelto siya, ang ilalaglag lang yung gusto nila. Kaya maging mapanuri tayo mga kababayan, huwag basta-basta magpapauto. Kailangan makulong yung mastermind. Hindi po pwede na magsosoli ka lang ng pera dahil nagnakaw ka tapos absuelto ka na. Hindi pwede yun. Dapat pag nagnakaw ka, panagutan mo sa batas, makulong ka. Di ba? Hindi po pwede yan. Dapat sa ganyan, nabubulok sa kulungan. Para hindi na pamarisan. So ito, wala nakukulong Kaya problema sa ating bansa wala nakukulong. Kahit nagnakaw na ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Tapos, binoboto bang presidente? Kung kinangina, saan nakakita niyan? So, naaalala nyo pa po ba to, mga kababayan? Naaalala nyo pa po ba yan? Yan po yung greatest robbery of a government.
sa Guinness Book of World Record. Baka nakalimutan po natin. Ha? World history po ito. Ha? World history. Legit po na nasa Guinness Book of World Record yan. Greatest robbery of the government. So, ngayon, sa puntong ito, may magdadalawang isip pa po ba? May nagdadalawang isip pa po ba? At magtatanong kung totoo ba na magnanakaw si mga Marcos? Ha? Hindi pa rin po malinaw sa inyo. Ayan po pinapakita na nga ng administrasyon ni Marcos Jr. Totoo ang kwento. Na magnanakaw, it runs in the blood. Mas malala ang ginawa ni Junior ngayon dahil trilyon-trilyon ang nawawala sa gobyerno. So tama po yung sinasabi natin na it runs in the blood. Kung ano yung puno, yun talaga bunga. Alangan naman mais, magbunga ng kalabasa. Nasa bloodline po talaga nila yan. Si Romualdez, pamangkin ni Imelda. Si Marcos Jr. naman, anak ni Imelda. At si Imelda, asawa ni President Ferdinand Marcos Sr. Basahin po natin ang artikulo. Marcos Sr. Guinness World Record title. Ferdinand Marcos Sr. holds a Guinness World Records title for the great robbery of a government. The record, first published in 1989 edition of a book, cites a total national loss of the Philippine government estimated to range from $5 billion to $10 billion between 1965 and 1986. Details of the record. Record title, Greatest Robbery of the Government. Estimated amount stolen between $5 billion and $10 billion was allegedly embezzled from public funds. Source of information. The record is based on information provided by the Philippine government, which announced the identification of the salted away funds on April 23, 1986. Status. The record has been consistently fact-checked and confirmed to be an official entry and first edition of the Guinness Book of World Record. Website presence. While the entry may not be permanently visible on the current, dynamically updated Guinness World Records website, the organization has clarified it does not dispute the record as the historical fact and acknowledged it was published in their books and online archives. Claims that the record was deleted due to lack of evidence are false. Okay. So ito po. Detalyado kung ano yung reason, bakit natawag the robbery of all time, at ito po ay fact-checked. So ibig sabihin, fact-check, napatunayan. Kaya po daw ito i-delete, ang rason nila ng mga Marcos, kaya daw ito ay i-delete dahil kulang po sa ebidensya. At hindi raw po ito totoo na kulang sa ebidensya. Well, in fact, may 7 kaso nga eh. May 7 kaso nga si Imelda Marcos, guilty for graft and corruption. At si Marcos Jr., may babayaran pa yan na 200 billion, na hanggang ngayon, di pa rin binabayaran. Kaya nga, ubos. Imbes na umunlad yung Pilipinas, ubos. So, anong panahon? Noong panahon ni Marcos, paano hindi mauubos? Hindi lang naman mga Marcos ang nagnakaw, may mga cronies pa na tinatawag yan. Yung mga Marcos cronies, at kasama dyan, yung tatay ni Martin Romualdez. Diba? Although, alam natin na eto, may mga negosyo yung mga Romualdez, may mga negosyo sila, pero during those times, mga babae, nagtataka yung mga tao at naghihinala kung bakit ganun kalaki, ganun kabilis ang paglobo na kanilang mga yaman. Hindi na lang po pwede itanggi yan. Kasi hanggang ngayon, may inilalaban pa silang kaso sa Amerika at sa Switzerland. Di ba? Napag-alaman, may mga tagong yaman sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Swiss, may mga Swiss account sila. May mga bangko sa Amerika na hanggang ngayon, naka-freeze pa rin. Di ba? At naniniwala ako, hindi lang naman mga Marcos na nakinabang. Baka nga, mas napakinabangan pa ng mga cronies ni Marcos yung ninakaw nila kaysa dito sa mga Marcos na na-freeze yung mga asset, di ba? Isa na dyan, yung tatay ni Martin Romualdez. Na ito ngayon, ang problema. I started looking into the assets of former House Speaker Martin Romualdez. The reason why I was looking into his assets was because he was among the highest government officials being linked to the scandal. Obviously, as House Speaker at the time that the corruption was happening, I was interested to see if his assets might show any changes. Yes! Na-vlog po natin na napakalaki ng changes from 200 million
noong 2022, lumobo po sa 2 bilyon ang asset. Ang asset ni Martin Romualdez. Ang fact po yan, hanapin nyo dyan. Natapit na natin yan. Hindi lang sila eh. May big six yan eh. Si Saldico, Romualdez, Don Gonzales, Suarez, sino pa ba? Basta 6 sila. 6 sila doon ng mga kongresista na talagang biglang lumobo yung kanilang mga salin. In his wealth, and the mere fact that he is the first cousin of the president was very interesting to me. And because he hasn't yet released his statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN, which is required of any government official, wherein they are meant to declare truthfully the assets and their wealth, I was quite interested in looking deeper into what he owned. And so that is what has led me to our exclusive today. So during the course of that, I then came across a property under his name Nako! in New York City that's never been reported on before. So I have the paperwork here, the documents from New York from the Office of the City Register of the City of New York, which tells us that in 2024, Ferdinand Martin G. Romualdez, as the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, acquired a property in Manhattan. Nako po! Oo. Sino to tumatawag na to? Wala kaya. Wait lang. Hello? Oh. Wait lang. Bababa ako. May parcel daw ako. Wait lang, bababa lang ako. Mabilis Parang parang Forbes Park po ang mga datingan nito. Ito mga unit na to dyan sa Manhattan, sa New York. Ito po ang pinakamahal na mga bahay or mga apartment unit dyan po sa Amerika. Pero, mukhang itinatago po nila ito, mga kababayan, no? Itinatago po nila ito sa madlang people para siguro ma-avoid ang tax, para hindi sila magbayad ng tax, or itinatago nila ito dahil sa hindi magandang paraan nila na-acquire. Yung property. At even sa US, hindi po sila nagbabayad ng tax. Tuloy natin. On 465 Park Avenue, Unit 28A, New York, New York. But the one thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration transfer. What does that mean? Real estate lawyers that I've spoken to say that a no consideration transfer means that the apartment unit, this luxurious apartment unit, was gifted. A no consideration transfer is used for gifts or donations, and it appears in the paperwork that the property was gifted to the estate of Benjamin Romualdez, received by Representative Martin Romualdez, although it does not say in the paperwork why it was donated to them, which lawyers have told me is slightly suspicious, because who is donating high value New York City properties to strangers? It appears that, from my investigation, that the previous owner of this apartment building, this unit on the Ritz Tower, is not related to the Romualdez family. And so why was this donated? The paperwork also does not show that any money was exchanged. And so we want to know why. But when I asked lawyers what could possibly have happened here, they told me just in general that it could mean the property was paid for in cash. It could mean there was a different agreement. There are many ways we can interpret this, but it's hard to know for sure because the paperwork only tells us certain details, and we were hoping to get those answers as to why from the parties involved. Now, the other thing about no consideration transfers is there are no taxes involved. So we want to understand why it was a no consideration transfer. But unfortunately, in the affidavit that is also signed by Representative Martin, there's no reason given as to why it was a no consideration transfer. It says here, the aforementioned no consideration transfer was made solely for the grounds stated herein. Unfortunately, on the paperwork, there are no grounds stated as to why. Ayan.